Nangarap ng magandang buhay para sa pamilya, nagtrabaho abroad, nagnegosyo, subalit bigo. Tila sumuot sa butas ng karayom si June bago natamo ang katuparan ng pangarap. Subalit naglaho rin ang lahat. Paano mapagtatagumpayan ang mga hamon sa kanilang pangarap? Alamin ang kasagutan dito sa The 700 Club Asia, #TSCA Life's Pursuit. Welcome to another inspiring episode of the 700 Club Asia. Kasama ko ngayon si Sonja. Yes, hello everyone. Sonja, what would you consider your #1 life's pursuit? You know, I was just having this conversation in the car with my husband, Sir Peter, and I was telling him na parang hindi ako gaya ng ibang tao na, oh, may gusto kong gawin ito, dito ko ibibigay lahat ng energy ko. But rather, yung all my life, yeah. Ito yung goal ko, yun yung talagang sinet ko sa sarili ko, and yun yung ipapursue ko. But I've been walking with God. I gave my life to Jesus around 19 years ago. So since then, parang ang pursuit ko in life talaga is, Lord, what do you want? I'm gonna be there, I'm gonna do it, and I'm gonna give it my best. I love that. Grabe. What about Thank you, Sir Lord. Peter? Well, the Lord has changed my perspective. Dati, I wanted to be rich. I wanted to be able to acquire this and that when I was still in business. Yun lang ang pursuit. Napakababaw, you know? But, you know, when I turned over my life to the Lord, He changed that perspective. I just said, Lord, I just want to do the things you want me to do. It's similar to what you said. Lord, tell me where you want me to go. Gagawin ko lahat yan and I'll do my best. What about you? What's your #1 pursuit in life? At paano ninyo ito natamo? I-share nyo yan sa ating mga viewers para sila ma-inspire. Mag-log-on sa aming website, cbnasia.org/mediacenter, sa inyong social media account, gamitin ang hashtag TSCA Life's Pursuit. Sa una nating kwento, walang hangad si Romeo kundi mabigyan ng magandang buhay ang pamilya. Nagtrabaho abroad, nagnegosyo, subalit bigo. Matupad pa kaya ang pangarap? Alamin natin sa kanyang kwento. Sa kagustuhang maitaguyod ang pamilya, tapat na ginampanan ni Romeo ang kanyang trabaho sa pinakamalaking airport sa Saudi Arabia. Nagbunga ang kanyang pagpapagal kung kaya nakabili siya ng mga lupain sa Pilipinas at nakapagpundar ng mga negosyo rito tulad ng clothing shop. Ang kanyang asawang si Sally ang namahala sa tindahan. Hindi nagtagal, nagdesisyon si Romeo na manatili na sa Pilipinas upang makapiling ang pamilya. Ngunit sa kasagsagan ng magandang takbo ng kanilang negosyo, Ma'am, sir, may sunog po! nasunog ang kanilang tindahan. Nagbo-boom yung tindahan eh. Ni kapirasong paninda, wala kami naligtas. Sabi ko, babawi tayo sa June. Sa pamamagitan ng utang, nakapagsimula muli si Romeo. Makalipas ang 6 na buwan, nakapagpatayo siya ng panibagong tindahan at unti-unting nakabangon. Sa kasamaang palad, naulit ang nakaraang pangyayari. Sabi, sinunog. Pero sabi naman ng iba, faulty electrical wiring. Eh di, na-take all yun. Kaya nakaubos kami siguro mga 3 milyon. Doon natutong humingi ng saklolo sa Panginoon si Romeo. Dahil kailangang makabayad sa mga utang, ipinagbili na ni Romeo ang iba pa niyang naipundar na lupain. Subalit, hindi pa rin naging sapat ang kanilang pambayad. Kaya muli siyang umalis patungong Saudi Arabia sa pag-asang kumita ng malaki at makaahon sa pagkakalugi. Ngunit may mas magandang plano ang Diyos sa kanyang buhay doon. Pinahintulutan ng Panginoon na makadalo siya sa isang Bible study at mabigyan ng espiritual na gabay. Nanangan kami sa sarili naming makakaya, na hindi naman pala yun ang talagang nais ng Panginoon, kundi trust in the Lord. Huwag tayo magtiwala sa sarili natin, kakayanan, ay palibasa hindi ko alam. Kaya ako yung parang naghanap ng mga remedyo. Sa pamamagitan ng panalangin, pinapasok niya si Jesus sa kanyang puso upang maging Panginoon at tagapagligtas ng kanyang buhay.
Nung nakilala ko si Kristo na ang kaligtasan ay ang magkaroon ng tunay na o personal na relasyon sa Kanya, yun ang naging kalakasan ko na i-give up lahat ng mga bagay dito sa mundo sapagkat nandoon naman tapat ang Diyos mangako, yung promise of restoration, na anumang nawala sa'yo, kayang-kaya ng Diyos na ibalik lahat yun. Isa siya sa mga sumailalim sa pastoral training kaya unti-unti siyang lumago sa pananampalataya. Pinagpala din ng Diyos ang trabaho ni Romeo kaya nakabayad sila sa mga pinagkautangan nila sa Pilipinas. Ang mainit na pag-ibig ng Diyos ang nagbuga ng apoy sa puso ni Romeo na ipalaganap ang mabuting balita ng kaligtasang matatagpuan lamang kay Jesus. Nandun yung kagalakan o kasiyahan ko habang ako ay nagmi-ministry. Parang hindi ako nakaramdam takot. Di nagtagal, dito sa Pilipinas ay nagbukas sa kanya ang pinto upang makapagbuo ng isang simbahan. Nakakilala sa Diyos pati ang kanyang buong pamilya na katuwang niya ngayon sa paglilingkod sa Panginoon. Nandun yung burning desire na makapag-serve sa Panginoon. Kaya ginibap ko yung tindahan, ginibap ko yung mga trabaho ko na maayos naman. Bagamat itinigil na ni Romeo ngayon ang pagnenegosyo, buo ang pag-asa ni Romeo na ang Panginoon ang bahala sa lahat ng kanilang mga pangangailangan. Ibig sabihin, hindi kami pinagkulang ng Diyos. Sabi nga, don't worry about anything, instead, pray about anything. Grabe yung story niya, no? All along, meron pala siyang calling. Yeah. So, he was trying his best to work, he was trying his best to do business, pero meron siyang calling. Yeah, na parang sir, sabi, teka lang, Romeo, may ginagawa ako. Get a clue! Ito yung plano ko sa'yo. And it's true, talagang makikita natin sa buhay niya, no, na when we jump in sa plano ng Panginoon, parang if we just stop trying to pursue just our own goals, but ask God, Lord, ano bang plano mo? Doon ka talaga pagpapalain ni God, sa sentro ng kanyang plano para sa'yo. Sa sentro ng kanyang will, tama. You know, we all have dreams in life that we try to pursue at all cost. But no matter how good our intentions are, if they are not aligned with what God wants to accomplish in and through our lives, we will not succeed. Tama, katulad ni Romeo. Maganda naman ang pangarap niya sa pamilya, subalit bigo siya sa pag-abot niyon. Nang makakilala sa Panginoon, ay napagtanto niya ang plano ni Lord sa kanyang buhay at sa kanyang pamilya. God gave him an abundant life that is full of joy and strength in spirit, body, and soul. Tama. You know, the Bible says in Proverbs 19:21, many are the plans in a person's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. When we journey through our life's pursuit, we may come across several rough roads that will hinder us in reaching our destination. If that happens, let us not look for alternative routes, but we must seek direction from God. He will lead us the way to where we must go, to His plans and purposes for our lives. What about you? Are you tired of reaching your elusive dream? You have done everything but nothing has worked. Well, now you can give your plans and dreams and turn them over to the Lord. If you want to do that, follow me in this simple prayer. Panginoon, patawarin niyo ako kung hindi ko ipinagkatiwala ang aking mga pangarap sa inyo. Forgive me if I have kept trusting on my own ability instead of seeking your wisdom in planning for my future. Simula ngayon, hindi lamang mga plano ko at pangarap ang isinusuko ko sa inyo. I surrender even my life to you, Lord. So even now I say, Jesus, come into my life, be my Lord. Jesus, come into my life, be my Savior. You rule over me, over my dreams, my future, and all my life's pursuit. I pray this prayer, Lord, in the mighty name of Jesus. Amen and amen.
Kung tinanggap niyo si Jesus at isinuko niyo ang inyong buhay sa Kanya, taglay niyo na ang banal na Espiritu na gagabay sa inyo tungo sa magandang plano ng Diyos sa inyong buhay. Ang sabi nga ng propetang si Isias, bibigyan mo ng lubos na kapayapaan ang mga may matatag na paninindigan at sa iyo'y nagtitiwala. With the Holy Spirit leading us, we will be in the safest place in the world, in God's plans and purposes for our lives. So share with us that important decision you have just made. Call our prayer center. The number is 8737-0700. Pwede nyo rin i-post ang iyong mga prayer request at comments sa aming Facebook page. Gamitin ang keywords The 700 Club Asia. Meron din kaming Instagram, Twitter, TikTok at Spotify accounts. Mapapanood nyo rin ang programa sa YouTube channel ng The 700 Club Asia. Join CBN Asia in proclaiming Christ and transforming lives through television production. We are now accepting applications for the following positions: production assistant, researcher, segment producer, market researcher, spot producer, cameraman. Send your resume to jobs@cbnasia.org. Good news from iRemit and CBN Asia. You can now send your donations to CBN Asia online using iRemit X. Simply download the app from the Google Play and Apple Store and register. If you are sending your donations from these countries, remittance fee is free. Once registered, just click your country of origin, click I Pay, then choose Donation to CBN Asia and proceed. A confirmation will be sent to your registered email address. Send in your donations now. Dalamhati ang bumalot sa pamilya ni June nang pumanaw ang kanyang ama. Hirap ng buhay ang naging resulta nito. So, dumarating po yung time na kakato kami doon sa aming mga kapitbahay para manghiram ng isang gatang na bigas. Kung ikukumpara mo po yung buhay ng iyong pamilya sa iyong mga kapitbahay, meron silang mga tatay na naghahanap buhay. Samantalang kami, kumbaga wala kaming tatay. Sa pagtataguyod ng ina ni June sa kanilang pamilya, hindi pa rin maitatanggi ang kalungkutan na kanyang nadarama. Nagkaroon po siya ng depression. Wala na siyang katuwang sa pagtaguyod. Parang nahirapan siya. Hindi niya alam kung paano i-manage. Sa gitna ng dinaranas na pagsubok, naimbitahan ang pamilya ni June sa Kristiyanong gawain. Ginawa ng nanay namin, lagi po siya nagsisimba, dinadala niya po kami sa church. So kahit po mahirap ang buhay, masaya naman siya kasi yung talent ay nagagamit sa gawain ng Panginoon. Ngunit sa pagdaan ng panahon, hindi pa rin maitatanggi ang kakapusang dinaranas ni June. During lunchtime, pag wala po akong baon, yung mga kaibigan ko, sumasama po ako sa kanila. O, kain ka sa amin. Hindi mo maiwasan na may compare mo yung sarili mo doon sa iyong mga kaklase, especially na mga galing sa mga ayos na pamilya. Hindi ako magiging ganito palagi. Meron akong future. Pagdating ng kolehiyo, itinaguyod niya ang kanyang pag-aaral bilang isang dishwasher sa kanilang cafeteria. Na minsan pumapasok po ako sa classroom, hindi na ako nakakaligo kasi sa dormitory po namin may oras po yung tubig. Umuupo na lang ako dun sa likod ng classroom para hindi maamoy na amoy cafeteria yung aking katawan. So sabi ko sa Panginoon, hindi ako titigil ng pag-aaral, darating ang time na makakatapos ako. Kalaunan ay nakapagtapos si June sa kursong Philosophy at Theology. Sa pagsisimula ng kanyang karera ay naging full-time minister siya sa kanilang simbahan. Aktibo siya sa mga outreach program at gawain sa simbahan. Dito rin niya nakilala si Margie at sila ay naging magkasintahan. Sa pagnanais na bumuo ng sariling pamilya, nakapagdesisyon sila na magpunta sa Thailand at doon ay makapagtrabaho. I think I will be more productive at magiging blessing kung pagpapalain tayo ni Lord spiritually at financially. Nakapagtrabaho sila June at Margie bilang mga guro. Dahil sa kanilang magandang kita ay naging posible ang kanilang pagpapakasal at nagkaroon sila ng 2 supling. Sa puntong ito,
nabibili rin ni June ang mga ninanais niya. Noong una-una, ang amin pong priority, bumili lang ng laptop, bumili ng cellphone, bumili ng mga gadgets, or ng TV. So nandun yung satisfaction. Kukuha mo na kung ano yung gusto mo na bilhin na hindi mo na-afford nung una. Itinuon ni June ang buhay pamilya sa pagkakaroon ng material na yaman. Hanggang sa... Yung amin pong anak na panganay, nagkaroon po siya ng juvenile diabetes. I remember po na na-confine siya sa hospital na mga ilang araw. Kailangan namin makipag-usap sa may-ari ng school para humiram ng pera. Meron tayong mga panghinayang na sana kung in-improve ko lang yung paghawak ng pera, hindi aabot sa ganito. If we are not careful enough kung paano i-spend yung hard-earned money ng isang OFW, hindi lang kami magsasuffer, kundi yung aming mga anak din. Namulat si June sa realidad ng buhay. Dahil sa habang buhay na medication ng kanyang anak, ang lahat ng luho ay kanyang isinantabi at isinabuhay ang pag-iipon. Kung mahal mo ang iyong pamilya, kung mahal mo iyong asawa, magiging responsable ka sa tamang paghawak ng pananalapi. Nagsimulang mag-impok si June sa emergency funds at sinikap na mabayaran ang mga naging utang. Nagsimula siyang magkaroon ng insurance at nagkaroon siya ng mga tagapagturo kung paano maging masinop sa pananalapi. Dahil sa kanyang naging karanasan at pagre-research, sumulat ng aklat si June. OMG ay OFW's Money is Gone. Nakita ko yung mga kababayan nating OFW na talagang sila po ay namumroblema financially despite na matagal na sila dito. Kung hindi ko man sila matulungan na mabigyan ng pera sa pamagitan ng aking libro, makaka-inspire po ito sa kanila. Sa ngayon, aktibo si June sa pagpapalaganap ng financial literacy sa mga OFW sa Thailand. Patuloy din ang kanyang paggawa ng daily devotionals sa kanyang blog na Richly Blessed, na nagtuturo naman ng money management mula sa katuruan ng Biblia. So once we recognize that God is the owner of all the things that we have, matatakot tayong squander yung pera. Ang gusto pala ng Panginoon, whatever you have, gamitin mo ito sa tamang kaparaanan. I may not be a full-time missionary here in Thailand, but still, nakakapag-ministry din po tayo through writings. Sa pagtugon ni June sa misyong ito, patuloy din ang pagpapala sa kanya ng Panginoon ng mga properties. Patuloy niyang natutulungan ang kanyang buong pamilya at nagiging inspirasyon sa iba. Ang huwarang OFW ay natatakot sa Diyos. Hindi niya hahayaan na masira ang pamilya dahilan lamang sa pera. Yun yung katangian na dapat na taglayin ng isang OFW para maging matagumpay. Nakakatawa sa buhay ni June, makikita mo mula nung pagkabata siya, talagang he felt the presence of God in his life, that he was there all along. Even nung sinabi niya na nagkamali siya, nawaldas na yung pera niya, God was so gracious to him and he was able to rise above that. And now, nagamit niya pa yung experience niya, yung place of mistake niya, place of pain, naging place of ministry niya, and able to help other people. All by the grace of God. And that learning he brings to our OFWs that are in Thailand and the other parts of the world through that book na talagang ito pinagdaanan ko, learn from my mistakes and become wiser. Yeah. You know, June is currently teaching at Asia Pacific International University and has written books on marriage. He is also a motivational speaker, a vlogger, and host a TV program for young people at the Hope Channel, Southeast Asia. Although he experienced a lot of difficulties in reaching his life's pursuit, June succeeded and became prosperous. But because he was not a good steward of God's blessing, he lost everything. As the Apostle Luke says, whoever can be trusted with very little can also be trusted with much. And whoever is dishonest with very little will also be dishonest with much. So if you have not been trustworthy in handling worldly wealth, who will trust you with true riches? Alam niyo po, as Christians, we are called to use our time, talents, and abilities for the glory of God. Dahil ang lahat ng yan nanggaling sa Panginoon. At dahil dyan, we are expected to be good stewards of God's blessing. God is truly loving, gracious, and merciful. Bagamat dinisiplina niya si June, He provided for the needs of His child's treatment at pinagaling niya ito. Kung kayo'y nahaharap sa matinding pagsubok, pera man yan, sakit na pisikal, espiritual o emosyonal,
lumapit kayo sa Panginoon at iiyak ninyo ang inyong sitwasyon sa Kanya. Hayaan niyong ipagdasal ko kayo. Lord Jesus, sa nakita namin sa buhay ni June, tunay na hindi mo siya iniwan. And God, today, I pray that our kababayans will see that you are with them. Lord, kung sila'y naharap ngayon sa matinding pagsubok, I pray that you will open their eyes to see that you are holding their hand, you are sitting with them in their pain, and you are holding them through it all. Lord God, I pray for those who are suffering from death, God, na feeling nila wala ng pag-asa. Lord, you are our living hope. And I pray, God, that you will give them ways on how they can pay off the debt, supernatural ways, Panginoon, of your provision. I pray that they will experience that. And Lord God, I pray as well for those who are suffering from physical illness. God, your hand is never too short to heal. You are always willing to heal us for your name's sake. Panginoon, pinagdadasal namin ngayon ang mga nanonood. Meron dito, masakit ang kanyang lalamunan. Panginoon, tila may bukol. I pray, God, for your healing to be upon him. In the name of Jesus Christ, we declare healing for this person. Somebody watching with heart issues, mabilis ang tibok na iyong puso, you have tachycardia, the Lord is healing you right now in the name of Jesus Christ. And somebody with epigastric pain, sa sikmura ninyo also, the Lord is touching that. The Lord is healing you right now in Jesus' name, Sir Peter. Yeah, there's a father now watching, and your daughter has leukemia, and the doctor that you've been seeing has told you initially prepared 300,000, and you're so concerned because you don't even know where to get the funds. The Lord is saying to you, continue to see that doctor. I'm the God that will open the door, and be amazed at what I'll do. I will heal your daughter, says the Lord. So receive that encouragement by faith, kapatid. There's also someone right now na nagkaroon ka ng sty sa inyong right eye, tapos naging infected ng inyong right eye, and you're in so much pain. The Lord is releasing His healing touch on you this very moment, and you're already feeling a sense of warmth in your right eye, and alam mo that the Lord has begun His healing touch, His miracle working touch for you. Receive that in faith in Jesus' name. Someone also suffering from scoliosis, the Lord is realigning your spinal cord. Even as you hear this very moment, you're feeling a sensation at your back. Receive that, kapatid, in the name of Jesus. There's also someone watching right now, katulad sinabi ni Sonja, you have ulcers, no? Perhaps due to a high acidic nature. The Lord is healing your ulcers this very moment, instantly. Receive that in faith in the name of Jesus. Amen and amen. Reach more, bless more, anywhere you are. Donate to CBN Asia using your GCash app. There are two ways to send your donation after you log in. Simply tap Send, then tap Send via QR. Scan the QR code. Enter the amount of your donation. Click Next, then tap Pay. Or you can tap the bills icon, then tap Others. Scroll down and tap CBN Asia. Enter the amount of your donation. Enter your 11-digit mobile number. Type your name in the account name. Then type your email address. Tap Next. Review the details, then tap Confirm. G. Give and be a blessing. To learn more ways on how to donate, please visit www.cbnasia.org/give. Para sa isang nagsisimula sa pagtaguyod ng pamilya, nagtiyagang makitira sa bahay ng kamag-anak sina Lito at ang kanyang mag-ina. Hindi ito madali para sa kanila, kaya naman nangarap si Lito na makapagpagawa ng sariling bahay para sa pamilya. Nagtatrabaho noon si Lito bilang isang clerk sa munisipyo, pero hindi sapat ang kinikita niya roon upang makapagpundar para sa sariling bahay. Kaya nang magbukas ang oportunidad na magtrabaho sa abroad, hindi na niya ito pinalampas pa.
Nagtrabaho siya sa Taiwan bilang isang machine operator. Siya lamang ang nag-iisang Pilipino sa kumpanyang pinasukan kung saan siya nakaranas ng malamig na pakikitungo mula sa mga katrabahong Taiwanese. Ang bawat araw na tinitiis, katumbas ng kanyang dugo at pawis. Dahil sa baguhan ka, lahat ng trabaho na hindi mo dapat trabahuin, ipinapasa sa'yo kasi iisa kang Pilipino dito. Sumusunod lang ako sa lahat ng mga tao o mga Taiwanese na nagkatrabaho dito. Hindi ako nagreklamo, wala silang narinig sa akin. Sinikap niyang maghanap buhay, bagamat minsan, sumagi na rin sa kanyang isip ang bumalik na sa Pilipinas. Miss na miss ka na namin ng anak mo. Subalit hindi iyon niloob ng Diyos sapagkat doon siya makakakilala sa Panginoon. Naanyayahan siya sa isang Kristiyanong gawain at doon nagsimulang magkaroon ng relasyon sa Panginoon. Sa paglipas ng panahon ay unti-unting lumago ang kanyang pananampalataya at naging malalim ang relasyon sa Panginoon. Kaya't sa kabila ng mga hamon, hindi siya bumitaw sa kanyang pag-asa sa Panginoon. Nagpapasalamat ako sa Diyos kasi hindi niya ako iniwan. Naramdaman ko kung paano niya ako sinamahan. Di naglaon, unti-unti niyang nakita ang pagbabago sa pakikitungo sa kanya ng mga kasamahan sa trabaho. Unti-unti, lahat sila, nakakausap ko na rin sila. Kahit hindi ako marunong mag-checkwa, by sign language lang, lalo akong nagkaroon ng eagerness na magtrabaho dito sa kumpanya. And nakita ko rin yung pagmamahal ng boss namin. Siguro maaring tinignan lang ng boss namin kung gaano ako katatag dito. Simula noon ay nagkaroon ng maayos na relasyon si Lito sa mga katrabahong Taiwanese. Nakuha rin niya ang tiwala ng employer kaya't nadagdagan pa ang mga Pinoy na nagtrabaho roon. Di nagtagal, binigyang pagkilala ang kanyang mga pagsisikap bilang isang overseas Filipino worker. Sa loob ng 12 taong pagtatrabaho sa Taiwan, natupad niya ang pangarap na magkabahay at nakapagpatayo ng isa pang bahay para naman sa kanyang mga magulang. Nagpundar din siya ng negosyong computer shop at babuyan. Isang organisasyon din sa Zambales ang itinaguyod ni Lito para bigyan ng suportang pinansyal ang mga batang kapos sa pangmatrikula. Pinangalanan itong Inaro Kababali na ang ibig sabihin ay minamahal kitang kababayan. Pinaka-importanting sandata mo is that meron kang Kristo sa buhay mo. Once you have no Christ in your heart, hindi mo makikita yung tamang daan, hindi mo makikita yung tamang way kung saan dapat yung buhay mo kahit nasa ibang bansa. Wala kang ibang masasandalan sa buhay mo, kundi ang Panginoon kasi una't higit sa lahat, ang Diyos ang naglagay sa iyo sa lugar na ito. Everything that happens in our life, God has a good purpose. Lito became successful in his life's pursuit when he came to know God and have a personal relationship with the Lord. He learned to persevere despite the discrimination he experienced. He endured everything and continued working hard. The Apostle Paul says that we must rejoice in our sufferings because suffering produces perseverance. Perseverance, character, and character, hope. And hope does not put us to shame because God's love has been poured out into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us. Whatever good we have done for other people may not count in eternity if it was not in accordance to God's will. What counts is when we pursue God's purpose for our lives, and that ensures success in our life's pursuit. Thank you all for watching. We hope that you have been inspired and given renewed hope by all the stories we featured on the show. God bless you more and more. Ngayong Martes, Away ng mag-asawa dahil sa pera na uwi sa hiwalayan. mabubuo pa kaya ang kanilang pamilya? Pangungumpisal at panalangin, ginawang kanta. Abangan ang TV premiere ng Awiting Muli ni Jack the Preacher. Sundan ang kanilang kwento sa Right Here, Right Now. Tampok sa The 700 Club Asia. Martes, alas 12 ng gabi sa GMA.